Magandang araw sa lahat. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa pambansang kita. At bago yan, atin munang pag-usapan ang kahalagahan ng pambansang kita. Una, ito ay sistema na pagsukat ng pambansang kita na nakapagbibigay ng ideya tungkol sa antas na produksyon ng ekonomiya sa isang partikular na taon at maipapaliwanag kung bakit ganito kalaki o kababa ang produksyon ng ating bansa. So dito natin makikita kung ano ang sukat o gaano ka-effective or efficient ang produksyon ng ating bansa sa loob man o labas na produksyon ng ating bansa. So dito rin natin makikilala ang tinatawag na GNI or Gross National Income. Ito ay pwede rin tawagin nating GNP or ang Gross National Product, na kung saan ito ay tumutukoy sa kabuuang pampamilihang halaga ng mga produkto at serbisyo na nagawa ng mga mamamayan ng isang bansa. Kalimitang sinusukat ang GNI sa bawat quarter o sa loob ng isang taon. Pag sinabi nating GNI or GNP, pwede rin natin siyang tawaging gawa ng Pinoy or GNP as in gawa ng Pinoy. Ibig sabihin, kahit yung mga OFWs na nagtatrabaho sa ibang bansa, kasali sila sa pagsukat ng GNP. So, ibig sabihin, lahat ng mga nagawa dito sa loob ng bansa at ang mga produkto at serbisyo na nagagawa ng mga OFWs sa ibang bansa, kasali sila sa tinatawag nating GNP o GNI. Pero, meron din siyang katapat. So, ito yung tinatawag nating Gross Domestic Product or GDP, na kung saan sinusukat ang kabuang pampamilihang halaga ng lahat ng tapos na produkto at serbisyo na ginawa sa loob ng isang takdang panahon sa loob ng isang bansa. Ibig sabihin, pwede natin siyang tawagin na gawa dito sa Pinas, GDP. Ibig sabihin, lahat ng mga produkto at serbisyo na ginagawa dito sa loob lamang ng ating bansa, yung sinusukat ng GDP. Hindi katulad ng GNP na kahit yung mga produktong ginagawa sa ibang bansa, lalo na't ang gumagawa nun ay mga Pilipino, yun ay kasali sa pagsukat ng GNP. So ano ba yung mga paraan upang sukatin ang GDP at GNP? So alamin natin ang una, paraan batay sa paggasta or ang expenditure approach, na kung saan ang pambansang ekonomiya ay binubuo ng 4 na sektor: sambahayan, bahay kalakal, pamahalaan, at panlabas na sektor. Ang pinaggagastusan ng bawat sektor ay ang sumusunod. Gastusing personal, na kung saan kinakatawan ng letrang C. Ang letrang C ito ay kumukatawan sa gastusing personal, na kung saan dito napapaloob ang mga gastos ng mga mamamayan tulad ng pagkain, damit, paglilibang, serbisyo na manggugupit ng buhok at iba pa. Pero pag sinabi natin gastusin ng mga namumuhunan or investment or investors, kabilang ang mga gastos ng mga bahay kalakal tulad ng mga gamit sa opisina, hilaw ng materyales para sa produksyon, at kahit na sahod ng mga manggagawa. So sa gastusin naman ng pamahalaan o kinakatawan ng letrang G, kasama rito ang gastusin ng pamahalaan sa pagsasagawa ng mga produktong panlipunan at iba pang gastusin ito. So pag C, personal, I, namumuhunan or investors, G, pamahalaan o gobyerno. Sa gastusin ng panlabas na sektor naman, dito natin makikita ang X minus M. X na kung saan kumakatawan sa export. M stands for import. Ibig sabihin, export minus import, na
makukuha ito kung ibabawas ang iniluluwas o ang export sa iniaangkat o ang ini-import. At dito naman sa SD or statistical discrepancy, ang anumang kakulangan o kalabisan sa pagkukwenta na hindi malaman kung saan ibibilang. Ibig sabihin, ito yung mga gastusin na hindi siya mapapabilang sa personal, hindi sa gobyerno, hindi sa export or sa import, at kahit na hindi rin siya mapapabilang sa government spending. Kaya siya tinatawag na statistical discrepancy. At kapag isali naman natin ang net factor income from abroad, yan yung ating tinatawag na NFIFA. Ang NFIFA ay kilala noon bilang NFIA. So, ang tinatawag ding net primary income or NPI, pwede rin siyang ganyan. Yun yung katawagan niya noon. Kung saan makukuha ito kapag ibinawas ang gastos ng mga mamamayang nasa ibang bansa sa gastos ng mga dayuhang nasa loob ng bansa. Ibig sabihin, kapag yung mga gastos ng mga OFWs na nasa ibang bansa ay ibinabawas sa mga dayuhan na nasa loob ng ating bansa. So, ibig sabihin, yung mga foreign nationals na nasa loob ng ating bansa, gumagastos sila sa mga turista, sa mga pagkain. So, yun ay ibinabawas mula sa OFWs or gastan ng mga OFWs. So, ito yung ating formula para makuha natin ang gross national product. So, GNP is equal to C plus I plus G plus X minus M plus SD plus NFIFA. Nakuha? At paano natin yan gagamitin? So, gamit ang datos na nakuha noong 2014. Bago ang lahat, kinakailangan muna nating tukuyin at ikategorya yung mga datos na makikita natin dito base sa 2014. Tulad ng mga kalsada, sahod, foreign nationals, hilaw na sangkap, yung mga pagkain. Kinakailangan natin yan ikategorya base doon sa mga letra na ipinipresenta or kinakatawan ng mga bawat gastusin. So, for example, yung C, ano yung mga bagay dyan na makikita natin sa datos ng 2014 na mapapabilang sa letter C, sa letter I, at sa letter G? So, unahin natin ang gastusing personal. So, sa gastusing personal, makikita natin dyan ang ngayon ang ating gagawin ay idagdag yung mga kategorya na mapapabilang sa personal na gastusin. So, for sapatos, 945,678 plus 698,000 para sa damit plus 6,874,000 para sa pagkain. So, ang magiging sagot natin dyan ay 8,517,678. Ang susunod naman nating hahanapin ay ang para sa letter I o yung gastusin ng mga investors. So, ano ba yung mga bagay na pwedeng mapabilang sa gastusin ng mga investors or namumuhunan? Una dyan ay ang hilaw na sangkap. Pangalawa, yung sahod publiko at ang sahod pribado. At yung kasunod naman dyan ay ang office supplies. So, ano yung ating gagawin? Para sa sahod publiko, 78,234,000 plus 54,622,000 para sa sahod pribado plus 2,177,000 para sa hilaw na sangkap at 888,990 para sa office supplies. So, pag ating i-add lahat ng mga napapabilang sa gastusin ng mga namumuhunan, ang ating magiging sagot ay 135,921,900
Yan yung para sa gastusin ng namumuhunan. Matapos nating makuha ang values ng gastusin ng personal at gastusin ng mga namumuhunan, kukunin naman natin ang values o ang kabuang halaga ng gastusin para sa pamahalaan. So, kinakailangan muna nating ikategorya at tukuyin kung ano yung mga bagay o datos na makikita natin dito sa 2014, kung ano yung mga napapabilang sa proyekto, mga gastusin na gawa ng pamahalaan o gobyerno. So una, makikita natin dyan ay ang kalsada. Pagkatapos ng kalsada, makukuha rin natin ang kalusugan. Pagkatapos ng kalusugan, mayroong transportasyon at ang kapayapaan. Pagkatapos niyan, makukuha rin natin ang gastusin ng paaralan, ospital, at ang ospital. So, dito siya. So, ngayon, ang bawat values ng kalsada, kalusugan, transportasyon, ang kapayapaan, paaralan, at ospital, ating pagsasamahin ang kanilang buong values. So, para sa kalsada, 2,127,000 plus para sa kalusugan 2,432,000 plus para sa transportasyon 6,789,000 para naman sa kapayapaan 3,490,000 plus para sa paaralan 3,550,000 plus ospital na may 4,900,000. At kung ating pagsasamahin lahat ng mga values na ito, ang ating makukuhang sagot ay 23,288,000. At ang 200 million na ito ay magiging value ng ating G or gastusin ng gobyerno. Pagkatapos natin makuha ang C, I, at G, kukunin naman natin ang difference ng X minus M sa formula natin. So, ano ba yung ating X minus M na kung saan ang X stands for export at ang M naman stands for import. So, makikita natin dito na ang value ng import ay 5,324,000 at ang export naman ay may 7,554,000. So, dahil susundin natin ang nasa formula, export minus import, 7,554,000 minus 5,324,000. At ang makukuha nating sagot para sa X minus M or ang values ay ang 2,230,000. At yan ang magiging value ng X minus M para sa kabuuan. Sa SD naman, given na yan sa statistical discrepancy na may 789,000. So, hindi na natin siya gagamitan pa ng any operations or addition or subtraction. At ngayon, kukunin naman natin ang NFIFA or ang Net Factor Income from Abroad. So, ang natitira na lamang ng mga datos ay ang foreign nationals at ang OFWs. So, ngayon, ano nga ba ang ating gagawin? Ang ating gagawin ay ima-minus natin mula sa OFWs or ang values mula sa OFWs at ibabawas natin yan sa gastusin ng mga banyaga o dayuhan na nasa ating bansa. So kung saan OFWs minus foreign nationals. At ang values na yan ay 8,698,000 minus 4,333,000 na may sagot na 4,365,000.
At yan ang magiging NFIFA natin. So ngayon, atin nang pagsasamahin ang lahat ng values mula sa gastusin ng personal, gastusin ng mga namumuhunan, gastusin ng pamahalaan, at ang X minus M or ang export minus import, ang statistical discrepancy, at ang NFIFA. So atin silang i-add. Sa ating pagdadagdag mula sa letter C na may 8,517,678 plus sa letter I na may 135,921,990 plus para sa G na may 23,288,000 plus yung value ng X minus M na may 2,230,000 plus yung statistical discrepancy natin na 789,000 plus yung value na nakuha natin sa NFIFA na 4,365,000. So kung ating pagsasamahin ang lahat na ito, meron tayong GNP na 175,111,668. Yan ang ating magiging GNP. Pero, paano nga ba natin makukuha ang GDP? So sa ating GDP, pwede nating magamit yung mga values natin nakuha kanina para makuha natin ang ating GDP. Dahil ang formula lamang para sa GDP ay hindi kasali ang statistical discrepancy at ang NFIFA. Ibig sabihin, C plus I plus G plus the values of X minus M. So, paano ba natin gagawin yan? Yung GNP natin kanina na 175,111,668, kukunan natin yan ng values mula sa SD or ang statistical discrepancy at ang values na nakuha natin sa NFIFA. So, ano nga ba yung mga values na ating NFIFA? 4,365,000 plus the statistical discrepancy na may 789,000. So, yung sagot natin dyan is 5,154,000. Ibig sabihin, 175,111,668 minus 5,154,000. So, ibig sabihin, hindi natin sinali ang statistical discrepancy at ang NFIFA. At ang ating magiging GDP ay 169,957,668. At yan ang paraan upang makuha natin ang GNP at ang ating GDP.